Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Higit po sa ating Diyos na buhay, sabayan niyo po muli ako na magbasa ng salita ng Diyos sa King James Tagalog Version na makikita po sa John chapter 6, verse 1 hanggang verse 71. At sinasabi po dito sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. Verse 2, at sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Verse 3, at umahon si Jesus sa bundok at dooy naupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Verse 4, malapit na nga ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Verse 5, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? Verse 6, at dito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Verse 8, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Verse 9, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Verse 10, sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa daking yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Verse 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa kanilang mga kaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Verse 12, nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Verse 13, kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Verse 14, kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan. Verse 15, nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. Verse 16, at nang kinahapunan ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat. Verse 17, at nagsilulan sila sa isang daong at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Verse 18, at lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hangin humihihit. Verse 19, nang sila nga'y mga kagaod na ng mga 25 o 30 estadyo, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at lumalapit sa daong, at sila'y nangahintakutan. Verse 20, datapwat sinabi niya sa kanila, ako nga, huwag kayong mga takot. Verse 21, malugod nga nilang tinanggap siya sa daong at pagdakay
dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Verse 22, nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat, na dooy walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Verse 23, gayunman ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias, malapit sa dako ng kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Verse 24, nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Verse 25, nang siya'y kanilang nasumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Verse 26, sumagot nga si Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakikitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Verse 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Verse 28, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Verse 29, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Verse 30, sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? And verse 31, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Verse 32, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Verse 34, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kami palagi ng tinapay na ito. Verse 35, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kinabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi mangagugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Verse 36, datapwat sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Verse 38, sapagkat ang bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Verse 39, at hindi ito ang kalooban. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala
ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. And verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Amen. And verse 41, ang mga Hudyo nga ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Verse 42, at kanilang sinabi, hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumababang galing sa langit? Verse 43, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, huwag kayong mga bulong-bulungan. Verse 44, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Verse 45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Verse 46, hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Verse 47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Verse 48, ako ang tinapay ng kabuhayan. Verse 49, nagsikain ang inyong mga magulang ng manas sa ilang at sila'y nangamatay. Verse 50, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Verse 52, ang mga Hudyo nga'y nangagtatalo na nangagsasabi, paanong mapapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Verse 53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Verse 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Verse 57, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may nabubuhay dahil sa akin. Amen. In verse 58, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Verse 59, sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Verse 60, marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Verse 61, datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito.
Sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Verse 62, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Verse 63, ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Verse 64, datapwat na ilan sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Verse 65, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Verse 66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Verse 67, sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Verse 68, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang mga may salita. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Verse 69, at kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Verse 70, sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? And last verse po, verse 71, tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa 12. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, and sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. And God bless everyone.